Okay, so good evening. I-overview ko lang saglit kung paano ba gumagalaw ang research. So, sa research, meron tayong quantitative and qualitative. So, mabilisan lang. Pag sinabi natin quantitative, from the word quantity, mas nagfo-focus siya dun sa mga tao, sa mga mas maraming tao, basta it concerns more about more people. So, usually, pagka quantitative, at tinitignan natin dito yung mga impacts or yung mga effects. And kapag ka ginagawa natin yung methodology for chapter 3, usually it's in the form of using surveys or questionnaires. Meanwhile, sa qualitative, mas unti yung tao pero yung mga taong kukunin mo here is mga tao na with prominence. So pag sinabi natin with prominence, sila yung mga tao na medyo mataas yung position. Hindi naman necessarily, kunyari, presidente ng kung ano-ano. Basta yung parang sa ating prominent people, sila yung mga taong medyo may mataas na pwesto sa isang field. Parang gano'n. Kasi mas maganda yung magiging reply nila. Kunyari, professional. Kunyari, ang in-interview mo is someone who is a graduate ng master's degree, ng Doctors of Philosophy, ganun. Mas magaganda yung mga magiging reply nila. Tsaka mas paniniwala mo kasi syempre may pinag-aralan sila. So, dito naman papasok yung mga culture, tsaka yung mga localized environments. Kasi, hindi siya yung parang pang malawakan. Talagang pag sabi natin qualitative, medyo mas focus siya dun sa local environment. Parang, kasi isipin mo, ang methodology mo here for qualitative is usually in the form of interview. So, parang kakausapin mo talaga yung tao. So, di ba? Yung flow ng research mo is parang dun lang umiikot sa inyo. Hindi katulad ng quantitative na pwede mong ikalat yung questionnaires mo, yung surveys mo, tapos kung sino sasagot, ganun. So, yan. Depende yan. So, punta tayo dun sa mga chapters. So, sa chapters, unahin natin from chapters 1 to 5, unahin natin chapter 1. So, we have an introduction. Madami pa tong laman sa chapter 1. Yung mga theoretical framework, conceptual framework, statement of the hypothesis, may mga ganon. Pero generally, sa chapter 1, dito natin makikita yung introduction, framework, statement of the hypothesis, statement of the problem, ano pa ba? Significance of the study. So, yung mga yan, laman siya ng chapter 1. And, wait lang. Yan. So, sa chapter 1, parang isipin mo si chapter 1 is parang sineset pa lang natin yung mismong research natin. Wala. Sa introduction, dito natin sinasabi, what's the problem? Ano yung problema na gustong i-assess ng research natin? So, itong statement of the hypothesis, usually sa quantitative lang to pumapasok eh. So, huwag mo na natin padaanan si statement of the hypothesis kasi hindi naman natin sure if quali or quanti gagawin nyo. So, dito, sa statement of the problem, dito mo na sasabihin yung problem itself. So, kunyari, ang pinili natin is yung sinunod mo na parent pressure. So, yung sabihin, dito mo sasabihin na how does parent pressure, kunyari lang to how does parental pressure affect yung student in terms of their A, academic performance, B, kunyari lang, mental health, social welfare, and ganyan. Parang, ito yung main problem mo, and then meron kang mga sub na kung saan sila papasok. Kasi syempre, hindi naman pwedeng iisa yung problem. I mean, yes, iisa yung problem, pero meron pa siyang mga other categories. Kasi kunyari, gusto mo malaman ano yung epekto ng parental pressure. Saan? Sa kunyari, ikaw, pinipressure ka ng magulang mo. Saan ka naaapektuhan? Sa mga kaibigan mo ba? Sa pag-aaral mo ba? Sa mental health mo ba? Ganun. Syempre, meron siyang mga ganong categories. So, sa statement of the problem, dapat ma-define siya. So, ayan. Wait lang pala. Sa introduction, dito mo rin pala sasabihin yung ganun din naman eh. Introduction. Wala naman ang yun dun. Sa introduction is sasabihin mo ano yung problem, bakit kailangan i-address yung problem, mga ganon. Yan. Daligan ko lang saglit. Sa significance of the study, dito naman papasok yung who will benefit from your research. So, syempre, unang-una dito, since ang focus mo ay yung students,
pwedeng pumasok dito si A, senior high students of your school. Pwede rin yung mga teachers. Pwede rin yung, hindi, unahin natin yung parents, yung teachers, and then teacher researchers. Ayan. So, pag binasa nila, ang purpose and significance of the study is pag binasa nila yung paper mo, parang, okay, related ako dito, mapapakinabangan ko to, parang ganun. So, sa framework is dalawa yan. Si framework. So, dalawa yan, si conceptual at saka si theoretical. Medyo to minsan nakikita ko sa ibang research walang framework. But basically, if merong framework, ito yung susundan ng parang skeleton nung research nyo. So, kunyari, sinabi mo sa conceptual framework mo na gagawin mo is make questions for questionnaires, kunyari for qualitative, survey, process data, conclude. Parang ganyan. Para siyang conceptual, para siyang process, step by step process kung paano mo ma-achieve yung research. Tapos meron din tinatawag na theoretical framework. Sa theoretical naman, dito mo ilalagay yung mga research paper, usually isa lang naman or dalawa, na pwedeng mag-describe sa research mo kung ano yung tawag dito. Kunyari sa ugali, sa parents, kunyari sa parents na ganyan. Pwede natin ilagay dito yung research na dahil sa mga expectation ng mga magulang nila, tapos dahil doon parang nagko-question ng problem sa students, parang doon umiikot yung theoretical framework mo. Medyo mahirap i-explain. Pero meron akong example niyan, pero later na lang siguro. Kasi hindi ko rin sure if ipapagawa sa inyo itong theoretical Kasi STEM kami. Hindi ko sure if ganun din sa UMS. So sa delimitation, dito naman papasok yung from the word itself, limit. So, ibig sabihin, parang dito natin dinedefine kung sino lang yung affected dito. So, kunyari, this research will cover the students of, kunyari, ano ba magandang pangalan ng school? High school university. Kunyari, this research will cover the senior high students of high school university. And kunyari, ganyan. So, parang dito mo i-mention, hanggang senior high lang ako. Kasi kapag sinabi mo, kunyari, topic mo is effects of parental expectation, kanino? So, for the senior high students, for the junior high students, for people outside your community, pwedeng ganun. Kailangan dito mo sabihin kung sino yung mga tao na pagkokonduktan mo ng research, mapa-quanti or mapa-quali. Okay? So, sa chapter 2, madami ako nakikita nagkakamali dito. So, ang chapter 2, yes, para siyang tinambakan mo lang ng RRL tsaka ng RRS. By the way, this is a review of related literature or review of related studies, yung S. So, ang nakikita ko mali usually sa mga research, tinatambakan lang nila talaga ng RRL yung chapter 2 nila. Pero hindi kasi, hindi siya ganun Pwedeng ganun, siguro kung gusto talaga ng teacher nyo na 20 yung RRL, ganun. Pero generally, dapat, ang nasa chapter 2 is yung mga RRL na ginamit mo for chapter 1 and chapter... lahat ng chapter. Yung mga RRL na ginamit mo sa lahat ng chapters. So, kunyari, usually, kapag sa introduction, ginagawa natin dito, lalagay tayo ng according to 2025, kunyari ganyan, there is a positive impact on parental expectations, ganyan. Tapos maglalagay ka dito ng claim, kunyari, this indicates that the issue does exist, kunyari lang ganyan. So, itong according to siyang na to, dito na saan mo ilalagay yung according to siyang na yan? Dito, sa chapter 2.
which is yung review of related literature. Pero dito mo ilalagay yung buong let's say nyari, yung buong text, as in yung buong buong paragraph or stanza ng pinagkuhanan mo. Dito mo siya ilalagay sa chapter 2. So ganun din, pwede ka din kasi maglagay ng RRL for the conceptual framework. Pwede ka maglagay ng RRL for theoretical. Excuse me. Pwede ka rin maglagay ng RRL sa methodology. Kasi meron din mga research paper na nagre-research kung paano i-execute yung ganitong research. So kunyari, merong research na nagsasabi na mas magandang ganitong ang gawin mo interview kapag ka magagawa ka ng qualitative. Pwede mo siyang ilagay dyan, yung research na yan, para masabi nung okay, so kaya mo ginamit itong research methodology na to kasi sabi ni ganto, magandang gawin to sa ganto. So, nakalagay din yun sa chapter 3, pero ilalagay mo din siya sa chapter 2. Pero pwedeng magkaiba. Ganun lang yung nangyari sa school namin. Pero feel ko ganun din naman sa others kasi, well, DepEd pa rin naman. Pero kung if hindi man, edi ganun. Basta, ang RRL, sa amin kasi sa research namin sa engineers, wala na talagang RRL. Hindi na siya ginagamit kasi, yun nga, lahat ng RRL is makikita mo naman dun sa mga chapters. Chapter 1, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Andun na talaga silang lahat. So, hindi na namin siya talaga nilalagay. Pero just in case, pwedeng ilalagay yun kasi compilation lang naman to. Next, chapter 3, sinabi natin methodology. Ito yung magiging approach mo when it comes to conducting your research. So, magbabago yan ng sobra. Depende kung ikaw ay magka-quantitative or magka-qualitative. So, sa quantitative, meron tayong tinatawag na descriptive correlational, may experimental, may mga ganon. Sa qualitative, yun nga yung merong interview. So, dito mo naman ilalagay yun. Madami pa yung contents ng chapter 3. However, unfortunately, hindi ko masyadong kabisado yung methodology when it comes to qualitative. Kaya hindi ko muna i-explain masyadong in-depth. Sa quantitative kasi kabisado ko talaga yun. Pero let's just say na sa chapter 3 for our methodology, yun nga, dito natin ilalagay yung magiging process natin. Kung paano natin i-conduct yung research. Next, chapter 4, dito napapasok yung results. So, tatandaan mo, sa chapter 4, andito yung results, andito yung karamihan ng RRL. So, kunyari, bakit sinabi ko sa chat natin na magandang magkaroon ng research na madaming nagbaback up ng RRL. Madaming nagbaback up ng RRL dun sa research mo. So, kunyari kasi, sa chapter 4, sinabi mo na this research shows that more than 80% of the respondents agreed that there is an impact when it comes to parental expectations. Ngayon, after mo nyan, tatandaan mo, when it comes to research, it's always claim and then back up. Claim, back up. So, kunyari, magki-claim ka ng something, claim a statement. So, ayan, nagki-claim ako na ganito nga yun nangyari. And after nyan, dapat back up by a research paper. Ganito yung nangyari sa amin nun. So, kunyari, after mong ilagay nyan, pwede mong sabihin na according to Vincent 2025 there is a significant result that shows there is an impact when it comes to parental expectations. So, pansin mo, nag-claim ka, sinabi mo na yung research mo is may ganto, tapos binak-upan mo siya ng ganyan. So, big sabihin kasi niyan, nung binak-upan mo siya ng research ng ganyan, pag tinanong ka ng panel when it comes to the defense, hindi na nila pwedeng sabihin na paano mo naman nasabi na dahil dyan sa ginawa mo, meron nga talagang parental expectation. Paano mo nasabi yun? Kung wala kang research paper na pwedeng i-back up, talagang mabubutasan. So, kapag ka nag-provide ka ng research paper, kasi po, sabi po ni Vincent in 2025, there is a significant result. So, wala na silang laban dun kasi research paper yung inano mo. So, that's why kapag ka mag-iisip ka na talaga ng topic, it should answer yung mga
Ay, by the way, ang mga chapter 4 results, ito yung mga resulta dun sa tanong mo sa statement of the problem. Ito. Yan. Palitan nga natin to. In academic performance. Yan. In academic performance. Tapos, kunyari, tatlo yung naging statement of the problem mo, di ba? Ayan, tatlo. Mental health, tsaka social welfare. So, that means, dapat tatlo din yung claim mo. Ito si claim 1. Tapos, ito si claim 2. Yan, parang ganyan. Lahat nung lahat nung naging question mo dun sa statement of the problem. Bibigyan mo lahat yun ng claim, and then lahat yun masasagutan mo dito sa chapter 4. Yun yung kasi yung mahalaga sa research gusto natin masagutan yung mga masagutan yung mga question. So, para masagutan yung question, nag-conduct tayo ng sarili nating research. Tapos, binak-upan mo pa ng research ng iba. So, di ba? Parang solid na solid yung research mo. And then last, we have chapter 5, which is the conclusion. Dito mo na ilalagay yung ano ba yung napagtanto, ano yung na summary, ano yung napag-aralan ng research. So, kunyari, this research indicates that there is a significant impact of parental expectations. And ganyan. Wala na siyang RRL. Kasi yan na yung sayo Pang sayo yan. Kung gusto parang nangyayari kasi dito, etong according to Vincent na to, 'di ba, kinuha mo to sa RRL. Ngayon, pag binasa nila yung research paper mo, kukunin naman nila ngayon to. Tsaka nila ilalagay na according to, since paper mo to, kunyari siyang 2025, tsaka nila ikakopy yan. Tapos pwede ka nang maging source. Parang ganon. Dito nilalagay sa conclusion yung ano yung napag-anuhan mo talaga. So, ayan siya. So, again, it's very related to each other. Pansinin mo, yung nangyari sa chapter 1, binalikan mo nung chapter 4 para dito. By the way, may mga tables pa yan, may mga graphs, gano'n. Pero si research teacher nyo na lang yung magtuturo nun. Pero pag hindi niya tinuro, feel free to ask me questions, gano'n. Tatry kong aralin yung qualitative, if magka-qualitative kayo. Last kong gawa kasi ng senior high ako. And hindi maganda yung gawa ko last time. Talagang pang quantitative kasi ako since, engineer and STEM. So, yun. Si chapter 1 is very related kay chapter 4. Sa chapter 3, basta ganun. Parang yes, alam ko na ang research is usually chapter 1, chapter 2. It's a very methodical approach. Pero, ang totoo niyan is, related pa rin talaga sila sa isa't isa. Pwedeng si chapter 1 maka-apekto sa chapter 4 mo. Pwedeng si chapter 4 mo, pwedeng maka-apekto kay chapter 3. Yung mga ganan-ganan. So, ayan siya. So, sana makatulong. At least, magkaroon ka lang ng idea kung paano siya. So, basically, research is you have a problem and you want to answer that problem scientifically, methodologically, or if qualitative, you want to answer that question by asking people who are who are prominent on their jobs sa mga gawain nila. Kasi ang punto lang naman ng research is gusto natin makasagot ng question natin. Ito lang yung question mo. Mayroon bang epekto yung parental pressure? And if meron, paano? Yun lang yung gusto mo sagutin. So, ayun. So, pag mag-iisip ka ng topic, if kulang yung naibigay ko, kunyari, nakaisip ka ng topic, dapat mag-isip ka rin in terms of what? So, ayan. In terms of academic performance, in terms of mental health, in terms of social welfare, and most importantly, dapat yung maiisip mo ng topic is meron ka talagang makikitang research paper. Pansinin mo, gaano ka heavily dependent sa other research yung research. Diba? Kasi, ito palang chapter 2 sa RRL, pakadami na yan although, yung mga RRL na ginamit mo sa chapter 1, chapter 3, chapter 4, ipapasok mo lang naman sa chapter 2. Ibig sabihin ko nun is parang ang dami mong dapat hanaping paper. Kasi kung ilan yung claim mo, yun din yung minimum amount nung paper, RRL na hahanapin. Hindi pa kasama dun yung RRL na kasama dito sa introduction. Kasi meron din yan. Meron din sa
Kung di ako nagkakamali, meron din sa methodology. Yan. Meron din sa theoretical framework. Meron din sa... Okay, yun lang. So, kaya yun. Kaya hindi ko sinad yung tatlong topics ko. Kasi nung hinahanapan ko siya ng RRL, hindi ko siya mahanapan ng RRL. Yun yung isang malaking pagkakamali nung mga ibang kagroup ko dati. Ang ganda ng topic nila. Kaso, nung ginagawa na yung research, ang sabi sa amin, humanap kayo ng 10 RRL tsaka 10 RRS. Review of Related Lit tsaka Review of Related Study. Wala silang nahanap. Kalagitnaan ng research, nagpalit sila ng title, ng topic. Ngayon, super delayed sila. Buti nakaabot ng final defense. Pero basta, yun yung magandang iwasan. Pag mag-isip ka ng topic, yes, magandang unique. Pero keep in mind yung oras. At saka yun, syempre, yung kakayahan nyo. Maghanap ng ganong papers. If sa tingin nyo kaya nyo, edi sige. Pero personally, ako, kinaya ko. Pero, ayokong inaano yun kasi medyo mabilis ako maghanap ng paper talaga. So, yung tatlong topic na yun, hindi ko talaga binigay. Kasi isipin mo, medyo mabilis na ako maghanap ng paper and wala akong nakita. So, wag na lang muna. Yan na lang. So, ayan. So, sana nakatulong and pag may questions ka regarding sa research in the future, so ask ka lang. I'm just here, okay? Bye-bye!